terms niya ano mga equipment o mga devices, mas mamahimo sila nga mas functional, mas useful, and they can continue to contribute to their communities. And we're happy na atong mga PWDs sa grupo na yung anong perspective. They want to contribute more, they want to play important roles in their communities, and ang atong role po sa city government is to help them do that, no? By way of providing the assistive device. Karon very active sila, no? Kaya gi-encourage po din po nato na pamahimo silang aktibo no, sa atong programs. Niyaning magsaulong nato sa PWD Week, no? Makita nato nga ang federation pati ang mga chapters nila sa nagalain-lain ng mga lugar active no, sa whole celebration. Kunya ang atong City Social Welfare and Development Department, no, closely coordinating sila niya yung mga palain-lain na chapters including the federation para ang programs sa city government para sa PWDs mas reflective yun sa paghinahanglan, sa demands po sa pasabot ba po niya, Mayor, nga tuloy-tuloy ang kanang suporta sa atong syudad ngadto sa atong mga PWD? It's actually an assessment of different local government units kung kinsa sa ila ang dunay policies, dunay programs that make them PWD friendly, no? And except for one criteria, item sa criteria, di pa po siya failure, kundi kailangan siguro i-improve lang. Pero ang Butuan, silver awardee na tayo siya for the first time. So, tayo na siya. In fact, ang pinakabangko ng legislation na ipasa karon sa Butuan Luzon, no, para sa PWDs, no, ang pag-provide ng pensions para sa mga qualified PWDs. Di ba po na sa tanan yun, but there are qualifications na pinakatong indigent at PWDs. Katong aging duha o tulong pa bulan, no, nag-award ang ating city government sa 507 or 508 beneficiaries. Pero nagdugang na po ng 368 no, more beneficiaries. Ipaspasan na po karon ang validation sa mga qualifications, no, mga mga assignees. No? Gusto nato paspasan na, kaya gusto nato nga ipang-award na yun nato ang mga yuta dito sa mga qualified ng mga beneficiaries, no. Sa kini nga batch karon mga kasagaran ani mga solo parents kay ilalom sa Expanded Solo Parents Welfare Act, priority po ang mga solo parents sa mga housing programs. Hinungdan niya ni kay dahil mga solo parents na ang mga solo parents sila na yun ang nag-atiman sa ilang pamilya, no? Wala sila partner ba nag-bear sa burden of supporting their families, ilang mga anak. So muna nga appeal sila sa priority sila sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Gusto man to that kinigabas karon appeal, no, ang majority niya ani sa ilang mga solo parents. Pero continuous nga programa, no, gusto nato nga paspas ang validation, no, all year round ni na gina-validate nato tanan. Kung doon na critical number sa mga validated ng mga beneficiaries, i-award na tapos ni. No? So far for a long time wala tayo award, pero karon na tayo mga 800 almost 800 plus, no, awardees, and we hope to be able to do that on a more regular basis. Kumusta, sir, ang ilang mga location ani nga dito sila ipahilo na kay mostly ang uban na tumabati kanito ilang concern ang linya sa tubig, linya sa kuryente, ang access po sa transportation? Yes, kana no, factor na siya kini mga ipang-award ng mga luna na ani sa nahimutang sa mga lugar na medyo developed na, no, na may access sa tubig, may access sa transportation, doon ay mga ruta no, padulong dito. So kini siya more or less kini mga communities makalihok sila, no, dali sila mo adto sa ilang mga trabaho, kunya naalad na po sila ng mga lugar. Unsay assurance po, sir, gihimo sa atong syudad aron katong mga awardee basig susama kaniadto nga ila na pong ibaligya, no, katong ilang mga kuan nadawat. Muna nga ang atong consistent ang atong validation. So naay mga lugar nga mga luna nga gipuy-an na dili gyud na ma-award kay dili man gyud sila ang beneficiary niya na uban niya ni nag-assume lang. Kana sa atong lokal nga balaod, bawal na siya
In fact, kung imo nang himuon, pwede ka ma-blacklist. Di na din ka mamahimo, bisan ka sa apa, na beneficiary no, sa housing program sa atong syudad. So, well, little warning siguro sa mga gusto mong assume og mga yuta gikan sa mga beneficiaries. Alikayin na ninyo kay dili na mamahimong posible na mainyo na no from henceforth katong mga dati incidentally qualified man po sila ng beneficiaries na hatag sa ila. Pero di na yun na sa tubutan so karon kay ang validation consistent na ni regular na masayra na yun kung kinsa gyud yung tinuod ng mga beneficiaries nga nag-actual yun na occupy sa ilang mga yuta. I see. Aside ani sir, ato pong gipahigayon to ang Education Summit, kumusta ang suporta po sa atong liderato? The government, no, gusto na ako ipahigayon ng sa summit para mag-converge ang tanan ng mga stakeholders no, sa education. Hindi lang ang city government o ang Department of Education, kundi apil ang mga lain mga stakeholders, apil ang private sector, apil ang mga civil society organizations, para they can come up no, with a common no, unified na pagplano para sa education sa atong bayan. So the last 2 days na exercise, nigawas ang mga recommendations nila o ako malipayon ko ang mga proseso kay finally, no, we have an education plan. We can come up with an education. It is a product of consultation, inclusive na proseso, diin ang tanang paminawan. No? Almost always, usahin ng mga decisions importante sa edukasyon na limitado ang mga participante, pero pinaagi niya ang summit, the sectors, no, voices that are unheard or less heard have now become important no, contributors to the crafting of this plan para sa education sa Aning nakal kinis yung rice subsidy program, no, pinaagi sa national government na downloaded to the different local government units para sa implementation. Ongoing man siya nga program, pero medyo massive ni pero there are how many beneficiaries pero massive siya na distribution. I-plaster lang din sa city government na katong mga identified beneficiaries, katong mga qualified. O katong mga mahulog na among sa poorest of the poor, no, mamili sila ang i-identify. So we saw to yun na pinaagi sa data sa DSWD o sa atong City Social Welfare Development, dito na ito makuha. No? So dili pwede nga kanya ba lista-lista lang o rekomendasyon ni Kalpulana, kini siya, gibase din siya sa ka database no, na ikuha na ito gikan sa DSWD sa City Social Welfare Development. By the way, all systems go na ta, no? Ganang atong mga activities para sa, of course, dili na siya parehas sa mianyang tuwig, no, nga month-long celebration kay ika-75th year man nato. But just the same, this is going to be an exciting celebration of the Cityhood of Butuan. Daghan tayong mga bagong activities, no? Daghan tayong mga ipanglunsad ng mga bagong programs, no, during the whole week. Natay mga patibo, no? Natay concerts kapag auhaton, natay mga bisita gikan sa kauluhan, mga artists, mga sikat. And I think na-announce naman na pinaagi sa website o sa Butuan City PIO. And I could see na the reactions na excited na mga tao na participate sa atong, alamin na sa katong gitawag na ito na Doom ng Katauhan. Mga dito magtapok ang mga artists from Metro Manila na atong bibitaw. Confirmed naman sila, sigurado naman ilang pag-abot. So we anticipate a very happy celebration ito. Well, ako lang siguro may paabot sa mga taga-Butuan. Daghan ng atong mga ipahigayon ng mga programa karon. But many of these programs will not be successful kung wala ang suporta sa ating mga komunidad. So ang atong hangyo sa atong katawan, na dito sa mga kalandayan, na padayon na suportahan ako, aluyuhan ako ng mga programa, pinaagi sa atong, giniusa na paglihok, kinitanan magbalang pusod. No? So, sabi na kay Cityhood na nato, atong pagsaulog sa atong pagkadakbayan, usa sa pagsaulog sa atong paragyusa, isip mo sa kakatawhan sa bayan.